Mistulang kinontra ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang kanyang ama na nagsasabing mahinang leader daw si presidential candidate at dating Senador Bongbong Marcos. Sa kanyang talumpati sa Davao del Norte, nagpaliwanag si Mayor Inday kung bakit siya pumayag na maging running mate ni Marcos. Ayon sa Mayora, ang mahabang karanasan ni BBM sa pamuno sa bansa ang nagpa-oo sa kanya para pumayag na kanyang maging vice presidential candidate. Sinabi pa ni Mayor Inday ang mahinawakang posisyon ni Marcos na naging dating gobernador, naging kongresista at naging senador, at siya ay pinili, ibinoto ng taong bayan. Naniniwala rin si Mayor Inday, Sara, na ang naging karanasan ni BBM bilang kongresista, senador at gobernador ang tutulong sa kanya para magampanan ang kanyang trabaho bilang pangulo ng bansa. At nanawagan din si Mayor Inday sa kanyang mga supporters na protektan ang boto nila ni BBM. Off mic. Inamin naman ng Pangulong Digong na may tampo sa kanya ang anak na si Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Sa kanyang talumpati sa General Santos City kagabi, sinabi ng Pangulo, nagugat ang tampo ni Mayor Inday dahil inuna niyang pagandahin ang ibang mga lugar at hindi ang Davao City. Ayon sa Pangulo, inuutos talaga niyang pagandahin ang ibang airport tulad ng Gensan sa halip na unahin ang Davao Airport dahil isinasaalang-alang niya ang tinatawag na delikadesa. Alam mo, ang anak kong babae may sentimento yan. Alam mo, gusto niya ang airport niya. Kasi mayor siya eh. Gusto niya ang Davao. At during the first cabinet meeting, I was very emphatic. Nasabi ko, unahin na ninyo yung ibang lugar. Iiwan ninyo yung Davao. Because it would not look good kung pagandahin mo ang Davao tapos iiwan mo yung iba, mauna tayo. Maybe a little sense of delicadeza. Ngayon, so, yung ano kong, may ano siya because that was the first thing that, well, she pronounced na ang Davao pagandahin palagi. Crane na gina ni Pangulong Digong Duterte kung bakit hindi rin nahuhuli ang isang presidential bet na gumagamit ng cocaine. Ang paliwanag ng Pangulong Duterte, ginagawa daw ang pagdodroga ng cocaine sa loob ng yate o kaya ay eroplano. Sa kanyang talumpati sa General Santos City kahapon, sinabi ng Pangulo na totoo ang kanyang sinasabi laban sa isang presidential candidate na tumitira ng cocaine. Sinabi pa ng Pangulo na dahil mayaman, kaya ginagawa ng kandidato ang magdroga sa yate o kaya ay habang sakay ng eroplano. Narito ang Pangulong Duterte. Totoo yan. There's a candidate who was using cocaine. And you can ask yung mga mayaman. And sabi ng polis, bakit hindi natin hinuli? Bakit hindi mo hinuli, Presidente? Hindi mo alam ang mga mayaman. They go on yate or in the air. Doon yan sila magsup-sup ng... hindi ako nag-ano. Kung maniwala kayo, total marami mga mayaman tanong ninyo. Then, if you do not believe it, well, leave it that way. Basta sinabi ko, do not, let it not be said later on that I did not tell you. Samantala, sinabi naman ni PNP Chief General Junardo Carlos na sinisimulan na ang investigasyon sa nasabing presidential candidate na sinasabi ng Pangulo na gumagamit ng cocaine sa yate at eroplano. Pinanindigan ni Pangulong Digong Duterte na hindi siya haharap sa International Criminal Court o anumang dayuhang korte kaugnay sa inimbestigang war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa kanyang talumpati sa General Santos City, sinabi ng Pangulo na kung makukulong man siya ay dapat ang hahatol sa kanya isang hukom mula dito sa Pilipinas at hindi dayuhan sa
Sa tingin ng Pangulo, malaking kalokohan kung taga-ibang bansa pa ang gagawin nito at para pinsan sa paglilitis sa isang dayuhang korte. Nato ang Pangulong Duterte. I will not, for the life of me, face a tribunal tapos with the judges there are all whites. Hindi ako haharap ng tribunal ng mga puti. If I go to jail, it must be a sentence imposed by a Filipino judge. Unprosecuted, like me, when I was a prosecutor many years ago, then I would welcome a prosecutor who is a Filipino to indict me. Pero kung sabihin na bigyan mo ako ng puti, kalokohan yan. Since when? Since when do you, kailan pa ba tayo pumayag ng puti ang mag-desisyon? Kalokohan yan. Nagtungo naman ang Pangulong Digong Duterte sa General Santos City at personal na inspeksyon ng ilang airport at seaport project sa lungsod. Kabilang sa inikot ng Pangulo ang passenger terminal building ng paliparan sa Jensan kasama si Transportation Secretary Art Tugade. Tiniyak ng Pangulong Duterte pagpapatuloy ng gobyerno ang mga proyektong makatutulong sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Ayon pa kay Pangulong Digong, masaya siya at maging si Secretary Tugade na bababa ng pwesto dahil may maiiwan sila sa mga Pinoy na magandang legacy sa pagtatapos ng kanilang termino sa 2022. Kami, aalis kami sa gobyerno in a short while, but ako, pati siya, we are very happy that we were talking dito sa na may naiwan kami para sa tao. Pero yung adulation na except yung pasalamat, wag na ho, trabaho namin yan. Hindi na kailangan yung... I know that people feel that there is really parang the element of pasalamat. Hindi naman kailangan yan kasi hindi naman pera ng gobyerno. Hindi naman kami ang nagpagod. Ang nagpagod yung gumawa nito mga trabahante. Negatibo naman sa drug test ang tambalang Ping Lacson at Tito Soto. Batay sa chemistry report ng Laboratory Service ng Philippine Drug Enforcement Agency, negatibo sa presensya ng anumang uri ng illegal drugs sina Lacson at Soto. Nag-voluntaryong magpa-drug test ang dalawang senador sa tanggapan ng PIDEA upang patunayan na hindi sila ang tinutukoy ng Pangulong Digong Duterte na kandidatong gumagamit ng bawal na gamot. Ayon kay Soto, gusto nilang patunayan ni Lacson na seryoso sila sa pangako na magiging mabuti at magandang halimbawa bilang maayos na mga opisyal ng gobyerno kaya nagboluntaryo silang magpa-drug test. Nagpahayag din ng kanyang kahandaang magpa-drug test si Senator Bongo. Yes, maraming salamat. Tahasang ipinaabot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagkadismaya sa nangyaring pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa dalawang supply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ginawa ito ng Pangulo sa kanyang partisipasyon sa nagpapatuloy na ASEAN-China Special Summit ngayong araw. Sa kanyang talumpati, kasama kanyang kapwa mga leader mula sa ASEAN at People's Republic of China, iginit ng Pangulo na ang insidente sa Ayungin Shoal ay hindi nagpapakita ng magandang relasyon sa pagitan ng ibang mga bansa sa ASEAN at ng kanilang partnership. Binigyan din ng Chief Executive na malinaw naman ang nakasaad sa UNCLOS at ng 2016 arbitral ruling na dapat may patas at matarungang solusyon sa territorial dispute. Na ito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. We abhor the recent event in the Ayungin Shoal and view with grave concern other similar development. This does not speak well of the relations between our nations and partnership. UNCLOS and the 2016 arbitral award provide legal clarity for all countries that subscribe to the majesty of the law. These two landmark documents are beacons pointing to us a just and fair solution of our disputes. Mula sa Metro Manila, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo!